Sumuko na po sa NBI ang 7 itinuturong incorporator umano ng mga kumpanyang nauugnay kay Alice Guo na tinawag na bogus ng NBI. Depensa ng ilan, nagtitinda lang sila sa palengke at walang kinalaman sa human trafficking. Saksi, si June Veneracion. Mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, kung saan solo niya ang selda, kama, electric fan at banyo. 43 ang kasama ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa 45 square meter na selda sa female dormitory ng Pasig City Jail. Bago siya ilipat, may nakita pa ang mga doktor ng PNP na hinihinalang impeksyon sa kaliwang baga ni Guo. Meron po siyang slight colds and cough po. Kaya pagdating sa Pasig City Jail, inilagay muna si Guo sa isolation cell kasama ang 3 pang inmate na ginagamot dahil sa tuberculosis. Ito po ay almost 1 month na nagagamutan and inassure naman ng ating doktor na hindi na ito nakakahawa, yung 3 na naka-isolate. Pero sa lab test, negatibo si Guo sa TB. Kaya inilipat na sa regular na selda na 9 na inmate lang dapat ang kapasidad. May motion ang kampo ni Guo para manatili sa PNP Custodial Center dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Pero sa utos ni Pasig City RTC Branch 167 Presiding Judge Anilin Medis Cabelis, moot o wala ng saysay ang motion dahil nailipat na si Guo sa Pasig City Jail. Bukas inaasahang ilalabas sa kulungan si Guo para dumalo sa pagdinig ng Senado. Gaya ni Guo, naharap din sa kasong qualified human trafficking ang 7 itinuturong incorporator ng 2 bogus umano na kumpanya ni Guo na may kinalaman sa Pogo. 5 sa kanila ang unang sumuko sa NBI Central Luzon Regional Office noong 1 linggo. Kahapon naman, lumutang sa NBI ang 2 pa. Thursday, even before the warrants were actually received by the NBI, there were already surrender feelers sent to us. So through arrangements made with also our divisions in Manila, dumating po kahapon yung 2. Sila ang lumalabas na mga responsible dun sa Hongsheng Incorporators at saka sa Sun Yuan Incorporators. Lahat ito ay mga masasabi natin na bogus corporation ni Alice Guo. Inilipat na sila sa NBI Detention Facility sa NBP compound sa Muntinlupa. 4 sa kanila nagpakilalang tindera lang sa palengke sa bayan ng Concepcion. Hindi po namin alam. Wala po kaming alam. Yung Concepcion, katabi lang ng Banban yan. Okay. Noong 2019 daw, nag-apply sila ng lending. Malamang doon sila lang nakuha ang pangalan nila. Pero hindi sila na kita mismo hindi sila kilala ni Mayor Guo. Git naman ng 2 pang sumuko, nagamit lang sila at ang nagpapirma raw sa kanila, kapatid ng itinuturo ng NBI na presidente ng isa sa mga kumpanya. Takot na po kami sa seguridad po namin. Hindi po biro yung mga taong nasa likod po nito. Paliwanag naman ang itinuro ng NBI na presidente umano. Kakilala nga niya si Guo dahil nakasama niya ito sa isang proyekto ng probinsya. Pero hindi raw siya sangkot sa trafficking at nag-invest lang siya sa isang kumpanya. Ang investment na po ito nung inalok po sa akin ay online gaming. Hindi po si Mayor Alice Guo, dismissed Bamban Mayor Alice Guo ang nag-alok sa akin. Iba pong tao, hindi po siya. Yun po mga details sa korte ko na lang po yan ibabanggitin. Doon po sa sinasabi niyang ginamit ang pangalan, siya po ay pumirma, inalok din po sila dito para mag-invest. Sila po ay nakakabasa, nakakasulat. Sakali magboluntaryo ang mga sumuko para maging testigo. Para ma-discharge as state witness, kailangan you must appear at the least guilty. Ayun, yung sinasabi nila na nagamit lamang sila, maaaring ground yan. Sa 14 na kapwa-akusado ni Alice Guo sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, 7 ang at large pa rin. Yung mga karamihan Chinese ang at large pa, pero hindi kami tumitigil ng paghahanap sa kanila. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.